Ika-48 kabanata sa pagpapatuloy. Magkaharap sila na sinabi ni Baek Honwon sa kanya na dapat siya daw ang unang magbunot ng espada. Tumawang tumugon ang ating bida na sige, pamangkin. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na bigla na lang daw siyang naging magalang. Pinagtitripan daw ba niya siya? At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ito. Bakit daw hindi niya ito mabunot? Naku! Kalawangin na daw ba ito? Napangiti sa kanya si Baek Honwon na sinabi pa sa kanya ng ating bida na kalimutan na nga lang daw. Gagamitin na lang daw niya kahit may kaluban. At siya na lang daw ang unang magbunot ng sa kanya. Natumugon ito na sigurado daw ba siya tungkol dyan. Na natatawa naman ang ina nito sa kanyang likuran. Natumugon ang ating bida sa kanya na oo, ayos lang daw sa kanya ito. Na mabilis na binunot ni Baek Honwon ang kanyang espada at sinabi na ayon daw sa kanyang kagustuhan. Bilang mas senior daw siya sa kanya, mapagpakumbaba daw siyang tatanggapin ang kalamangan. Natumugon ang ating bida na sige. Simulan na daw nila ang laban. Na mabilis na sumugod si Baek Honwon na may kakaibang ngiti. Na hinarang ito ng ating bida na nagkukunwaring nahihirapan. Na makikita ang kanyang muka na napasabi siya sa kanyang isip na ito daw pala ang 13 steps of the Iron Blade. Talagang malakas daw pala ito. Na napangiti si Baek Honwon na sinabi niya sa kanyang sarili na nakakatuwa. Magaling daw siya para sa isang hangal. Dagdag pa niya na mukhang kailangan na daw niyang magseryoso ng kaunti. At pagkatapos ay mabilis na inatake niya ang ating bida. Na ito ay nagulat na napasabi sa kanyang sarili na ano. Naiiwasan daw niya ang mga ito sa ganong kakatwang postura. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kung ganon mas bibilisan pa daw niya. Na naiinis na ito at sinabi sa kanyang sarili na ano. Naharang na naman daw niya iyon. At medyo naiirita na daw siya. Na sinabi pa niya na gagamitin na daw niya ang buong lakas niya. Na ito ay hinarang na naman ng kaluban ng ating bida. Na kunyaring napasigaw pa ang ating bida habang hinaharang niya ang mga pagsugod sa kanya ni Baek Honwon. Na naglalabasan na ang ugat nito sa muka na nanggagalaiti sa galit na sinabi sa kanyang sarili na ano. Posible daw ba talaga ito? Ang hangal daw na ito ay dapat na hindi kaya ito. Na nakangiti lang ang ating bida sa kanya habang pang-aasar pa niyang sinabi na ito daw ay nakakatakot. Na nanggagalaiti naman sa galit si Baek Honwon na sinabing muli sa kanyang sarili na pinagtataawanan daw ba niya siya. Ang bastardong ito daw ba ay pinaglalaruan lang siya. Paano daw siya nagkalakas ng loob? Na sinabi naman ng ina nito sa kanya na anak ko. Panahon na daw para tumigil na siya sa kanyang kalokohan. Natumugon ito habang mabilis na sumugod sa ating bida na oo, mother. Na tinatawanan lang siya ng ating bida habang hinaharang ang mga ginagawa nitong pagsugod. Na sinabi pa niya sa kanya na ibig daw ba sabihin nito naglalaro lang daw pala siya kanyang pamangkin. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mukang nakangiti na nagtataka daw siya kung kailan siya naging ganito kalakas dahil mukhang ibinubuhos na daw niya ang lahat ng mayroon siya. Dagdag pa niyang pabirong sinabi na mukhang pinagluloko niya daw siya. Natumugon itong nangangalit ang mga ngipin na sinabi sa kanyang sarili na ito daw talaga ang buong lakas niya. At ibinubuhos na daw niya ang lahat. Na biglang winasiwas ang espada ng ating bida habang may kakaibang saya. Na ito ay tumama sa pisngi ni Baek Honwon na tumalsik ang ngipin nito. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya habang umubo na pasensya na. Ang kamay daw niya ay nadulas. Habang pinagmamasdan ang ngipin niya sa kanyang kamay ay nagulat ito na napasabi na ang kanyang ngipin daw. At muli na namang hinampas ng ating bida ito na ikinasigaw niya ng sakit. Sinabi ng ating bida kay Baek Honwon hawak ang kanyang bibig na ang akala ko iwasan mo yan. Pasensya na. Patawarin daw niya siya. Makikita ang muka nito na sinisigaw na hindi pa daw ito tapos. At pagkatapos ay naglagay ito ng enerhiya sa kanyang espada na itinutok sa ating bida. Na tumalon sa ere ito upang iwasan ang itinira sa kanya. At pagkababa niya ay diretso kay Baek Honwon na inapakan niya ito sa kanyang katawan na ikinasukan ito ng dugo. Na ang hawak niyang espada ay nabitawan na niya na dumadaing ng sakit. At sinigaw ng ina nito na tama na daw yan. Na napasabi naman ang ating bida na ano? Tama na daw ba? Hindi daw ba't siya ang unang naghamon sa akin para makipag-spar? Na biglang tumayo si Baek Honwon na sinigaw sa ating bida na ikaw.
Walang hiya, ang lakas daw ng loob niya. At paano daw niya nagawang maliitin siya? Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na nahulog daw siya sa kanyang pang-aasar. At pagkatapos ay nilagyan niya ang kanyang palad ng enerhiya at sinigaw niyang ano. Ininsulto daw ba niya siya? Dagdag pa niyang sinabi na kahit ikaw ang mas nakatatanda, ako ang mas mataas sa hierarkiya. Alam kong mahalaga ang ranggo sa Iron Blade Bike House. Na inilapat ng ating bida ang palad niya sa muka ni Baek Han-won na sinabi pa niya na ikaw na walang hiya. At pagkatapos ay napatalsik ito papunta sa kanyang ina. At ito ay bumagsak sa harapan nito na hindi makapaniwala na sumisigaw ng sakit si Baek Han-won. Na mabilis na tumingin sa kanya si Jo Ryeong. At galit na malakas na sumigaw na ikaw na bastardo. Na ang ating bida ay nakatayo lamang na dumaan lang ang malakas na sigaw sa kanya. Na sinabi sa kanyang isip na narinig ko na mas makapangyarihan siya kaysa sa pinuno ng Iron Blade Bike House. Makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na talagang kahanga-hanga daw ang dami ng ki na taglay niya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na bakit ka nagagalit. Aksidente lang iyon mula sa isang matinding spar. Tulad ng nangyari sa aking ama. Natumugon ito at sinabi na ano. Ang lakas daw naman ng loob niya. Na nakangiti pang sinabi ng ating bida na subalit, may oras pa daw ba siya para dito sa ngayon? Hindi daw ba't kailangan niyang dalhin ang anak niya sa doktor? Na nangangalit ang ngipin ni Baek Jo Ryeong na sinabi na ang buwisit na ito. Na nakangiti ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang isip na nagtangka daw siyang patayin ang kanyang ina sa anyo ng aksidente. Siya daw ang kukuha ng paghihiganti para sa kanyang ina. Dagdag pa niyang sinabi, habang makikita ang palad niyang bumakat sa muka ni Baek Han-won na sinabi pa niya sa kanyang isip na ito pa lang daw ang simula. Makikita ang kanyang ina sa likuran niya na napapikit na lang. Na makikita ang muka ng kanyang ina na sinabi niya sa kanyang sarili na pinipilit daw niyang galitin ang kanyang kalaban upang bigyang katuwiran ang paghihiganti. At kailan pa daw naging ganito ang kanyang anak? Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili na nakatingin sa ating bida na maaaring mas maging katulad daw siya ng kanyang lolo kaysa sa kanyang ama. Makikita ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi daw niya alam kung dapat daw niya itong magustuhan o hindi. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata. Ika-49 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang langit na lumipas ang isang buwan. Na ang ating bida ay gumagawa ng pamamaraan ng fist, claw, palm, at hook. Na sinabi pa sa kwento na kahit walang espada, nakapaloob ang mga aspeto ng espada sa lahat ng bagay. Isang walang katapusang siklo na isa sa mga pangunahing konsepto ng immortal art ng Unbreakable Celestial Master. Sa loob nito ay ang kahusayan sa espada. Lahat ng teknik ay naiaangat dahil sa kahusayan sa paggamit ng espada. Na nagulat si Lady Yeon nang makita niya ang ating bida na nagsasanay. Na makikita ito na nakatago sa damo na napamangha sa ating bida na napasabi pa sa kanyang sarili na siya daw ay lalo pang lumakas. At pagkatapos ito ay gumawa ng kanyang sariling pagsasanay at sinabi pa niya sa kanyang sarili na sige. Makakatulong daw ito para mapabuti niya ang Gentle Maiden Sword Style na natutunan niya mula sa kanyang master. Na napalingon ang ating bida sa kanya. Habang ito ay gumagawa ng kanyang sword style. Na masayang tiningnan ng ating bida si Lady Yeon, at pagkatapos ay makikita silang nakaupo sa isang malaking bato na sinabi ni Lady Yeon sa kanya na salamat, brother. Marami akong natutunan dahil sa iyo. Natumugon ang ating bida sa kanya na ganun daw ba? Mabuti naman at nakatulong ako. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na parang nakakailang pa rin na maging masyadong kaswal sa kanya. Tumingin si Lady Yeon sa kanya at sinabi na may bagay sana akong gustong pag-usapan kasama ka. Ngunit tila nasayang ko na ang maraming oras. Dagdag pa niya na mag-aalala ang aking tiyuhin, kaya mas mabuting bumalik na ako. Tumayo na sila mula sa malaking batong pinagkaupuan nila na sinabi pa ng ating bida na nakatingin kay Lady Yeon na sige. Aalis na rin daw siya ngayon. Na sinabi rin sa kanya ni Lady Yeon na sige, magkita tayo sa susunod, brother. Hindi tayo masyadong nag-usap ngayon. Sa susunod na pagkakataon na lang daw. Na masayang tumingin ang ating bida at sinabi niya. Na oho, mag-usap tayo ng mas matagal sa susunod dahil hindi tayo nakapag-usap ng mabuti ngayon.
Natumugon sa kanya si Lady Yeon na okay, sige. Aalis na daw siya ngayon. At sumapit na ang gabi na makikita ang mga kabahayan. Na naglalakad ang ating bida habang kinakausap ang kanyang espada na sinasabi niya na pasensya na. Nangangako akong mag-ensayo kasama ka sa susunod. Nabiglang napatahimik siya habang nakatingin sa kanyang espada. At pagkatapos ay naisip niya na sinabi na Baek Jo-ryong. Ang akala ko hindi siya makakapagpigil sa sarili at saksakin tayo sa likod pero wala namang nangyari hanggang ngayon. Makikita ang kanyang muka na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ko pa maaring basta-basta silang galitin. Kaya magmamasid na lang ako sa ngayon. Sumapit na ang umaga na makikita ang langit. Na makikita ang tatlong bugok na naglalaba na napasabi ang kalbo na brother. Habang kumakanta ay tumugon ito na bakit daw. Na sinabing muli sa kanya ng kalbo na naging monghi ka na ba sa kung anuman. Natumugon ito na ha. Dagdag pa niyang sinabi na alam mo ba ang mukha mo ngayon? Natumugon ito habang ibinuka ang bibig na nagawa ko bang ngumiti. At masaya daw ba siya kanina? Na sinabi naman sa kanya ni Kalbo habang napahinga ng malalim ang isa na oo, brother. Mula nang dumating tayo dito, ginagawa na natin ang labada ng pamilyang iyon, kaya paano ka nagmukhang napakabuti? Natumugon ito na lintik na iyon. Hindi ako makapaniwala na nasiyahan ako sa buhay na ito kahit sandali lang. Dagdag pa niya na na-brainwash ako ng walang kwentang Song Woo-moon na yon. Na biglang may tumatawa sa kanilang likuran na napalingon sila. Na sinasabi ng leader ng mga kawal na ano daw ba ito? Itong mga palamunin na mukha namang mga siga naglalaba. Dagdag pa nitong sinabi habang nakatingin ang mga ito ng may pang-aasar na ano pa ang silbi ng pagtatago mo ng mga gamit doon. Na naiinis na sinabi ng tatlong bugok na nasa gitna ng mga bantay ni Baek Jo-ryong. Kilala daw ba nila? Ang kinakausap nila. Mga walang hiya. Dagdag pa ni Kalbo na gusto na daw ba nilang mamatay. Na naiinis na tumugon ang leader ng kawal na ano. Ikaw na walang kwentang hayop ka. Na gumagawa ng isang buwisit na paglalaba. Sinabi pa nito na baka daw matuto sila ng leksyon kapag nakabaon na sila ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Na sinabi ng isa sa tatlong bugok na mga anak kayo ng pating. Puputulin ko ang mga ari nyo, lulutuin, at ipakakain sa mga baboy. At kahit daw mga aso, hindi kakainin ang hiniwang mga ari nila dahil sobrang nakakadiri. Na nagalit ang mga ito na pinigilan ng kanilang leader habang sinasabi na ikaw na walang hiya ka. Patay na daw siya ngayon. At pagkatapos ay nagbulungan ang mga ito na sinabi ng tatlong bugok na ang mga buwisit na iyon. Ano daw kaya ang mga ibinubulong ng mga hayop na iyon? At nagpaalam ang mga ito na nakangiti na may binabalak at sinabi na naglalaro lang naman kami. Ang mga insulto mo ay tunay na kahanga-hanga. Bilib ako sa'yo. Dagdag pa niya na walang kabuluhan para sa mga kapwa-miyembro ng Iron Blade Bike House na mag-away sa isa't isa. Papaalis na ang mga ito na sinabi pa sa kanila na aalis na daw sila ngayon, pero sana daw naman ay magkasundo na sila. Natumugon ang tatlong bugok na ano daw ang problema ng mga buwisit na yon. Habang nakatingin ang mga ito ay sinabi ni Kalbo na mukhang sabay-sabay daw silang nawalan ng bait. Sinabi naman ang nasa gitna na hayaan na daw nila sila. At mukhang umatras na daw sila. At pagkatapos ay nagulat ang mga ito na makikita ang langit na napasabi na lintik. Sobrang huli na daw sila. Bilisan na daw nila itong tapusin. Dagdag pa nito na baka may masabi na naman daw ang demonyong si Song Woo-moon. At pagkatapos ay mabilis nilang binuhat ang kanilang nilabhan. Na mabilis silang naglalakad na sinabi pa ng nasa gitna na sila daw ay huli na. Kailangan na daw nilang magmadali. Na sinabi naman ni Kalbo na siya daw ay nagugutom na din. Na biglang may humarang sa kanila na ikinagulat nila. At napasabi na sino daw sila. Na tumatawa ang mga taong nakamaskarang ito. Na napasabi ang isa sa tatlong bugok na bakit daw ganyan ang suot nila, mga inutil, sa ilalim ng liwanag ng araw. At pagkatapos ay mapapakinggan ang mga sigawan nila ng sakit na makikita ang langit. At ang tatlong bugok ay makikita na nakahandusay sa lupa na duguan na napasabi ang Kalbo na ang mga walang hiyang iyon. Sila daw siguro ang mga kawal kanina. Na napasabi naman ang isa na sila daw ang mga miyembro ng pamilyang Song, kaya hindi daw nila sila basta-basta maatake ng hayagan. Napilit na tumatayo ito habang sinasabi na nagtatago daw sila tulad ng mga duwag.
Na sinabing muli ng kalbo na ano na daw ang gagawin nila tungkol sa labada. Nakakabwisit daw talaga. Nang biglang dumating ang ating bida na ikinagulat ng tatlo na sinabi niya na nagtataka daw siya kung ano ang nangyari, pero kaya pala. Anong ginagawa daw nila dito? At sino daw ang bumugbog sa kanila? Na umiiyak ang tatlong bugok na sinabi sa kanya na sir. Nakikita daw naman niya ng mabuti kung anong nangyari sa kanila. Makikita ang langit na sinabi ng ating bida na ganun daw pala. Ang gumawa daw pala nito ay ang Baek Juryong's guards. Nakaupo siya sa bato habang nakaluhod ang tatlo sa harapan niya na sinabi na gumagawa ng mga ganito sa ilalim ng maskara. Siyempre, hindi daw ito makakaloko sa kahit sino. Na sinabi ng isa sa bugok na ito daw talaga ay hindi napakapatas. Na umiiyak pa nilang sinabi na ang mga hayop na yon. Naglaan kami ng napakaraming pagsisikap sa paggawa ng labada, pero ginulo nila ito. Na tumayo ang ating bida at sinigawan sila na sino daw ba ang nag-utos sa kanila na magpabugbog. Na tumugon ang mga ito at sinabi na sila daw ay walang magawa sa kanila sa kanilang lakas. Na tumalikod na sa kanila ang ating bida na sinabi pa sa kanila na sila daw ay magiging bahagi na ng training mula bukas. At linisin daw nila muli ang mga labada. Na tumugon ang mga ito na okay po sir. Dagdag pa ng ating bida sa kanila na. Kung may kahit maliit na dumi, patay kayo. Nakuha nyo. Habang humiiyak ang mga ito ay naiinis na sinabi na ang walang pusong lintik na yon. Pinipilit kaming maglaba kahit nasa ganitong estado kami. At ang training? Ipapagawa lang daw naman niya sa kanila ang horse stance. Na makikita ang ating bida na nakatalikod lang na nakatayo. At sinabi nito na kung papabayaan ko lang ito, iisipin niyang madali lang kaming lokohin. At sumapit na ang gabi na makikita ang buwan. At may tumatawa na sinabi na ngayon ang pakiramdam daw niya ay napakaginhawa. Na ang mga ito pala ay ang mga kawal na sinabi pa ng kanilang leader habang tumatawa na ang mga hangal ng pamilyang Song. Mas mabuti pang magpasalamat daw sila na hindi nila sila pinatay. Na biglang dumating ang ating bida na nagsuot din ng maskara na sinabi sa kanila na magpakasaya na daw sila. Na napalingon ang mga ito na sinabi sa kanya na ano. Ang kinakausap daw ba niya ay sila? At sino daw naman siya? Na sinabi naman ng isang kawal na bakit daw naman siya ay nakamaskara. Na tumugon ang ating bida na sinabi niya na ako. Siya lang daw ay taong nasa pagsasanay. Na isa-isa niya itong mga sinuntok na ikinasigaw ng mga ito sa sakit. At pagkatapos ay napasabi ang leader ng mga ito na ang bastardo daw na ito ay magaling. At tinanong pa nito na sino daw ang kumuha sa kanya. Na sinabi sa kanya ng ating bida habang inatake niya ito na siya daw ay napakadaldal. Na makikita ang langit na ito ay sumigaw ng sakit. At pagkatapos ang mga kawal ay makikitang dumadaing ng sakit at sinasabi na buwisit. Siya na daw siguro ang putik na iyon ng pamilyang Song. Na sinabi naman ng isa na siyempre. Walang ibang dapat magkaroon daw ng sama ng loob sa kanila. Kaya kung may kasing lakas daw na umatake sa kanila, sila na daw sigurado. Na naiinis na sinabi ng leader na bilisan nyo. Kailangan daw nilang ipaalam ito sa boss. At papatayin daw niya talaga ang putik na yon. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na nasa taas ng bubong ng bahay. At tinanggal niya ang maskara at napahinga at sinabi na yon daw ay nakakaginhawa sa pakiramdam. At ang lakas daw ng loob nilang guluhin ang kanyang bataan. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na para sa hinaharap. Kailangan daw niyang siguraduhin na lalakas ang trio. At pati na rin daw ang mga bata. At habang siya ay nagmumuni-muni ay may isang tao ang nakatayo sa di kalayuan sa likod niya. Na makikita ang muka nito na may kakaibang ngiti na nakatingin sa kanya habang tumatawa. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata.